Ulo ng mga nagbabagang sports balita. Philippine Basketball Association o PBA inaprubahan ng partisipasyon ng 4 na professional cagers sa FIBA World 3x3 Championship sa Abu Dhabi, UAE. Meralco Bolts rookie swingman Chris Newsome. Impresibo ang ipinapakita sa team practice. Well-known boxing analyst attorney Ed Tolentino, hindi pabor sa ikinakasang showdown ni Manny Pacquiao at Amir Khan. Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA, tiwalang makakapag-produce pa ng hanggang 3 Rio Olympians. Charlotte Hornets forward Michael Kidd Gilchrist, posibleng ma-sideline sa kabuuan ng papasok na season ng National Basketball Association o NBA. Defending Nishikori, umabante sa second round ng Japan Tennis Open. At former top-ranked golfer Lee Westwood, tatangkaing matuldukan ng kanyang 8 taong title drought sa British Masters. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Haji Caaminio. Maghahatid sa inyo ng pinakauling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, tila abalang-abalang sa basketball activities si Alaska Aces star forward Calvin Abueva. Ilang araw matapos na tulungan niya ang Gilas Pilipinas na makasungkit ng silver medal sa FIBA Asia Men's Championship sa China, naghahanda naman ngayon si Abueva para sa kampanya Manila North sa FIBA World 3x3 Championship sa Abu Dhabi, UAE sa susunod na 9 na araw. Ang kabuong detalye ihahatid ni Arian Malyare. Binigyan na ng go signal ng Philippine Basketball Association o PBA ang partisipasyon ng 4 na professional cagers sa paparating na FIBA World 3x3 Championship sa Abu Dhabi, UAE. Ayon kay Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios, bagamat halos kadikit ang 3x3 tournament ang opening ng PBA sa susunod na linggo, ay binigyan pa rin ng permiso ng liga na maglaro para sa national team sina Alaska Aces forwards Calvin Abueva at Vic Manuel. Gayon din sina Tocantex Tropang Texters rookie slotman Troy Rosario at Mahindra Enforcers shooting guard Carl Dehesa. Tinayagan ng PBA at ng mga pupunan nila yung 4. They will go to Abu Dhabi. October 13 ata ang alis nila. 3-on-3, malaking bagay yun for us. Even yung sa grassroots, we intend to really support the program, both men and women. Palagay namin makakabuti rin sa atin yan. Samantala, pinuri naman ni Barrios ang impresibong showing ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Men's Championship, kung saan tumapo sa runner-up sila sa likuran ng eventual champion at host China. I'm requesting all of you, they really work hard. I have to commend Coach Tam, for many reasons. Yung know-how niya sa international game, doon ko nakita na kakaiba as opposed sa regular know-how na hindi ganong ka-extensive ang experience sa international game. We were talking about how to better prepare the team as we went along. And Norman was saying we have to strike the right balance between preparedness and freshness. Sa SBP board meeting sa Huwebes, inaasahang ilalatag ang plano hinggil sa posibleng paglahok ng Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic qualifiers sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, walang planong magbalasa ng roster para sa papasok na season ng PBA ang Alaska Aces coaching staff. Ito'y kahit pa batid nila na mas mabigat ang kompetisyon ngayon sa liga dahil sa ginawang pagpapalakas ng lineup ng ilang koponan. May report si Jasmine Barrios. Mas matinding kompetisyon ang nakikita ni Alaska Aces head coach Alex Compton sa papasok na season ng PBA.
Ito'y dahil na rin sa off-season moves ng ilang teams tulad ng Talk and Text Tropang Text, San Miguel Beer at Barangay Ginebra San Miguel. Ayon kay Compton, balak niya munang pagpahingahin sina shooting guard Dondon Ontiveros at center Sonny Thos na parehong nakasama niya sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa nakalipas na FIBA Asia Men's Championship sa China. I know someone has to dethrone San Miguel if they want to win a championship. But if you're talking about teams that added things, obviously if you have the number 1 and number 2 pick, and they're 2, 6, 7 guys who are excellent players, then, that makes you stronger. But yeah, until somebody beats San Miguel, I think the title sits with them. You have to take it from them. And they've had all this time to rest and play together and build chemistry and have their players, none of them were on Gilas, so they've had a lot of time together. So they are going to be great. Tiniyak rin ni Compton na magbabalasan ng roster, lalo pat sa tingin niya ay kailangan lamang umano nilang magdoble kayod sa ensayo at aktwal na laro. As of now, no. We have no trades in the works. I love my guys. We were 3 points away from winning the All-Filipino last year. Yeah. We just have to try to get better. Now, I'll come back into practice this week and see how we can do that. Ang Alaska ay tumapos na runner-up sa likuran ng eventual champion San Miguel Beer sa All-Filipino Conference noong nakaraang season. Para sa PTV Sports, Jasmine Barrios, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, umaasa naman si San Miguel Beer star point guard Alex Cabagnot na may sasakatuparan na nila ang misyon na kumumpleto ng Grand Slam sa 41st season ng PBA. Narito ang report ni Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Handang tumugon si reigning comeback year Alex Cabagnot sa hamon ng San Miguel Beer Management na Grand Slam sa papasok na season ng PBA. Ayon kay Cabagnot, bagamat mabigat ang laban, naniniwala siya na hindi malayong makamit nila ang rare three-peat, lalo pat intact na lineup pa rin ang kanilang ipaparada sa 41st season ng liga. Ang Beermen ang isa sa 4 na kuponan na kumumpleto ng Grand Slam sa PBA at sila rin ang kumopo ng titulo sa nakalipas na All-Filipino Conference at Governor's Cup. It's a hard feat, but we know the blueprint, and hopefully, God willing, we could accomplish it. Pero we'll just try our best, and hopefully we make the fans happy also. Samantala, bagamat handa siyang maglaro para sa national team, mas gusto naman umano ni Cabagnot na isentro ang kanyang atensyon sa kampanya ng Beermen sa PBA. I think that's one of the things I haven't accomplished in the PBA, to play internationally. Pero dahil si Coach Raiko, really close with Coach Raiko because he was our coach at Petron. So parang that's a great compliment from coming from such a great coach like him. He's been in the Olympics na kasi, so yeah. He knows. But as of now, those are stuff we're gonna have. Those are stuff I have to put to the side kasi ang laki ng challenge namin in the upcoming season. Si Cabagnot ay minsan nang natipuhan ni former national coach Raiko Toroman na isama sa Gilas Pilipinas team. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Lipat tayo sa boxing. Tila hindi pabor ang isang kilalang boxing analyst ng bansa sa nilulutong showdown ni na former sparmates Manny Pacman Pacquiao at Amir Khan. Ito'y dahil sa tingin niya ay magiging boring lamang ang laban, lalo pat hindi kilalang slugger si Khan. May report si Ricky Apsan, Sports Radio 918. Importante na makakuha ng isang matapang na comeback opponent si Pinoy ring sensation Manny Pacman Pacquiao. Ayon kay well-known boxing analyst Attorney Ed Tolentino, slugger at hindi runner ang dapat na makatapat ni Pacquiao para masukat ng husto ang level ng kanyang performance. Sa katunayan, tila hindi pabor si Tolentino sa kinakasang showdown ni Pacquiao kontra Amir Khan dahil hindi umano akma sa Pinoy hard hitter ang estilo ng British rival. Sabi ko nga,
for Pacquiao's next fight, I want a punchathon, not a marathon. Ano? Ngayon, ang ginugroom nila, so parang nagsasurface yung American. Umamin na yung mga kampo na they are negotiating. Pero alam mo, hindi ako masyado impressed talaga sa estilo ni American eh. Parang ang tingin ko, runner din tong batang ito eh. Niniwala rin si Tolentino na ang susunod na laban ay isang paraan para mapatunayan ni Pacquiao na isa pa rin siya sa mga top pound-for-pound fighters ngayon. So kung makita, meron pa ba? Meron pa ba tayo makikita kay Pacquiao? And it will only happen if he is facing an opponent who's not scared of him, who's gonna take the fight to him. And I don't think it will come from a guy like Amir Khan. Sa ngayon ay maayos na nagre-recover si Pacquiao mula sa shoulder injury na natamo niya sa losing battle kontra Floyd Mayweather Jr. noong nakaraang Mayo. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Samantala, muling pinatunayan naman ng National University Bulldogs Pep Squad na sila pa rin ang hari ng UAAP Cheer Dance Wars. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyare. Kumumpleto ng 3-peat sa UAAP Cheer Dance Competition season ang National University Bulldogs Pep Squad. Sa harap ng mahigit 25,000 spectators sa MOA Arena sa Pasay City nitong weekend, ay muling nagpamalas ng tikas ang Bulldogs suot ang Flintstones-themed outfit. Nakalikom ang Sampaloc, Manila-based Pep Squad ng kabuang 668 points. At kabilang sa mga tinalo nila ay ang eventual runner-ups UST Salingawi Dance Troupe at third-placer UP Pep Squad. Heaven pa rin ngayon, hindi pa rin kayo makapaniwala na 3-peat na yung dinedefend po namin ngayon. Sobrang happy lang na despite of the flaws na nakomit namin during the performance, we were able to manage those flaws and definitely each element ng routine namin, we made sure na malayo yung magiging scoring namin sa kalaban namin. So though magkaroon man kami ng flaws, alam namin kung saan huhugutin yung ibang score. Samantala, hindi naman pinansin ni Bernabe ang ilang kritiko sa kanilang title conquest sa nakalipas sa 3 seasons ng UAAP Cheer Dance Wars. Sa mga bashers or yung mga haters, siguro sa ano na lang yun, parang it's like pina-question nila yung credibility ng mga judges. Lahat ng mga judges doon, wala naman kaming connection from them. And sa pagkakaalam ko din, lahat kasi ng school given ng chance na makapag-recommend ng judges. Pero from NU side, wala kami i-recommend na judges. All those judges recommended by other universities. And siguro hindi naman nila pa-questionin yung credibility ng mga judges na yun. Siguro ano na lang, mas ngayon yung focus namin is sa team lang namin. And sabi ko nga sa mga dancers ko na bigyan natin ng atensyon yung mga taong sumusuporta sa atin, yung mga taong mahatak sa atin pababa. Bukod sa UAAP Cheer Dance Championship, tumapos sa runner-up rin ang NU Pep Squad sa group stunts. Para sa PTV Sports, Arden Malgare, Telebisyon ng Bayan. Meralco Bolts rookie swingman Chris Newsome. Impresibo ang ipinapakita sa team practice. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa PBA. Impresibo ang ipinapakita sa team practice. Meralco Bolts American swingman Chris Newsome. May report si Jasmine Barrios. Isang energy-type player ang nakikita ni Meralco Bolts head coach Norman Black kay rookie swingman Chris Newsome. Ang 6'2" Phil-American dribbler ay hinugot ng Meralco bilang 4th overall pick sa nakalipas na PBA draft. Ayon kay Black, ang versatility ni Newsome ay maihahalin tulad kay power forward Cliff Hodge na isa sa kanyang mga sinasandigan sa team. Chris Newsome, I saw versatility. I saw a player who can play the 1, 2, or 3 positions. He can also defend the 1, 2, or 3 positions. He still has a
pretty big upside as far as his offense is concerned. He still has to improve in that area, particularly his outside shooting. But at the same time, he can defend just about anybody. So he brings a lot of versatility to the team, as well as talent. And the kid jumps out the gym, which is something that you look for as a coach. For quickness and speed and athleticism, I think Chris Newsom has it all. Samantala, naniniwala naman si Black na mapupunan ni rookie point guard Baser Amer ang kakulangan sa backcourt position ng Meralco. Baser, he's the best point guard that was available at that time. Okay. Probably the best point guard that came out in the draft this year. He's proven to be a winner his entire career. He's been proven to be a very solid point guard who can execute offenses. And lately, he's proven the ability to score the basketball. Si Newsom ay nakikihalubilo na sa team practice ng Meralco, habang si Amer naman ay naglalaro pa para sa San Beda Red Lions sa NCAA. Para sa PTV Sports, Jasmine Barrios, Telebisyon ng Bayan. Samantala, hindi ni NLEX Road Warriors rookie forward Glenn Cobuntin ang paghanga kay Alaska Aces superstar Calvin Abueva. Sa katunayan, ang 6'2" Pampangueño dribbler ang nais di umanong tularan ni Cobuntin sa kanyang nalalapit na debut sa Pro League. Narito ang report ni Judith Caringal ng Sports Radio 918. Aminado si NLEX Road Warriors incoming rookie Glenn Cobuntin na si Alaska Aces hard-banging forward Calvin Abueva ang nais niyang tularan sa kanyang pagpasok sa PBA. Ayon kay Cobuntin, lubos ang paghangay niya sa galing at diskarte ni Abueva sa kabila ng pagiging undersized na 6'2" Pampangueño dribbler sa power forward position. Si Cobuntin ay hinugot ng NLEX bilang 10th overall pick sa nakalipas na PBA rookie draft. Calvin yung naisip ko kasi yung aggressiveness niya, then yung tapang parang sarap talaga gayahin energy niya. So yun yung nasabi. Inamin rin ni Cobuntin na unti-unti na niyang nararamdaman ang malaking kaibahan ng college at commercial ball sa professional league. Ang napipil ko lang siguro mas malakas yung katawan nila. Parang sobrang heavy sila. Like hindi katulad sa college and sa D-League parang medyo pantay-pantay pa yung strength niya doon kasi medyo may mga age na sila, then talaga mga veterano na. Sa ngayon ay patuloy ang pagsalang sa training camp ng NLEX bilang preparasyon para sa kanilang kampanya sa 41st season ng PBA na bubuksan sa Oktubre 18. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, hinikayat ng pamunuan ng Philippine Sports Commission o PSC ang mga national athletes na ibuhos ang lahat sa kanilang kampanya sa mga Olympic qualifier. May report si Arian Malyare. Nagpaabot ng mensahe ang pamunuan ng Philippine Sports Commission o PSC sa lahat ng mga national athletes na magpapartisipa sa mga Olympic qualifiers. At ayon kay PSC Chairman Richie Garcia, dapat seryosohin ang gusto ng mga pambansang atleta ang kampanya sa mga qualifying meets, lalo pat dito nakasalalay ang kanilang asam na makapasok sa 2016 Rio Olympics. They should really treat this not only as a qualifying. This is already the Olympics. This is the road to the Olympics. Butas ng karayom ang dadaanan nitong mga atleta ito. It will be very, very difficult for them to qualify. But if they do, there is always that chance of winning a gold in the Olympics. Tiniyak rin ni Garcia ang todong suporta ng kanilang ahensya para sa mga Olympic aspirants. Kami dito sa PSC, full support kami doon sa mga atleta na trying to qualify. But, sana naman, ang mga NSAs will submit the names of the athletes na talagang itunak. Hindi yung padala ka ng 10 na actually alam mo na rin na isa o dalawa lang ang pwede. We will just be wasting a lot of funds and time
for sending these athletes to something talagang mabigat, no? Sa ngayon ay tanging si Phil-American hurdler Eric Ray pa lamang ang nakasesiguro ng pwesto sa 31st Olympiad. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kumpiyansa naman ang pamunuan ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA na makakapag-produce pa sila ng hanggang 3 Rio Olympians. Ito'y bukod pa sa nauna nang nag-qualify sa quadrennial meet na si Phil-American hurdler Eric. Nagbabalik si Aryan Malyari. Nakalatag na ang programa ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA para sa mga national tracksters. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala si PATAFA Secretary General Renato Unso na bukod kay hurdler Eric Ray ay makakapag-produce pa sila ng 2 hanggang 3 Rio Olympians, lalo pat nakalinya na ang mga qualifying events sa lalahukan ng mga national tracksters. Bukod pa rito, nag-oorganisa rin ng weekly relays ang PATAFA para matiyak na mamamonitor nila ang progreso ng kanilang mga atleta. Ginagawa po namin ng lahat para mapakita sa mga atleta at mga coaches natin na ang ating programa ay hindi lang pagsamantala o maliit lang. We want to inform you that we're doing our best sa tulong ng Philippine Olympic Committee at sa tulong ng POC. Hahakbang po tayo ng mas malaki. Kaya lang po, sa mga iba na hindi nasisihan, pasensya po kayo kasi gagawin lang po namin ng tama. Tiniyak rin ni Unso na hindi nasasayang ang pondo na inilaan ng PSC para sa National Athletics Team. Nagpapasalamat kami sa POC, nagpapasalamat kami sa PSC sa laki ng tulong na binibigay nila sa amin. And of course, kailangan suklian namin ng maayos yun. At yun nga, sinusuklian naman namin talaga ng maayos na programa, maayos na mga atleta, maayos na mga coaches. Kabilang sa mga national tracksters na naghahangad na makakuha ng pwesto sa Quadrennial Summer Games ay sina pole vaulter EJ Obiena, long jumper Maristela Torres, marathoner Mary Joy Tabal at long distance runners Mervin Guarte at Edgardo Alejan Jr. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Charlotte Hornets starting forward Michael Kidd Gilchrist posibleng ma-sideline sa kabuuan ng papasok na season ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV. At nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Posibleng ma-sideline sa kabuuan ng papasok na season ng National Basketball Association o NBA si Charlotte Hornets starting forward Michael Kidd Gilchrist. Ito'y matapos na magtamo siya ng right shoulder injury sa preseason game kontra Orlando Magic noong isang araw. Base sa resulta ng MRI scan, kinakailangang sumailalim sa surgery si Kidd Gilchrist at ang timetable para sa kanyang hardcourt return ay posibleng abutin ng hanggang 6 na buwan. Ang ibig sabihin nito, sa huling linggo ng regular season na lamang pwedeng makasama ng koponan ang 6'7" dribbler. Hinugot ng Hornets bilang second overall pick sa NBA rookie draft noong 2012. Si Kidd Gilchrist ay pumirma ng 4-year, $52 million contract extension sa team noong isang buwan matapos mag-average siya ng 10.9 points at 7.6 rebounds per game noong nakaraang season. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Judith Karingal ng Sports Radio 918. Sinimula na ni hometown favorite Kei Nishikori ang title retention bid sa Japan Open. Kahapon ay pinatalsik ng second-seeded Japanese star ang nakaduelong si Croatian teenager Borna Koric 2-6, 6-1 at 6-2 upang umabante siya sa second round. Nag-struggle muna si Nishikori sa opening set bago siya nakabreak ng 5 beses sa sumunod na 2 sets. Ang susunod na makakatapat ni Nishikori ay si unseeded Sam Querrey ng Amerika. Target ni Nishikori na makasungkit ng pang-4 na titulo ngayong season. Sa tennis,
Maagang nagwakas ang kampanya ni Canadian youngster Eugenie Bouchard sa China Open. Kahapon ay nag-withdraw ang 21-year-old netter sa kanyang opening match kontra 13-seeded Andrea Petkovic ng Germany dahil sa pagkahilo na marahil ay epekto pa rin ng concussion na dinanas niya sa US Open noong isang buwan. Kasalukuyang napapag-iwanan si Bouchard sa score na 6-2 at 1-1 nang bigla niyang isuko ang laban. Sa ngayon ay sumadsad na sa 36 spot sa WTA ranking si Bouchard mula sa dating pang-5 pwesto noong isang taon. Sa golf, tatangkain ni former world number 1 Lee Westwood na matuldukan ang kanyang 8 taong title drought sa kanyang home tournament na British Masters sa darating na linggo. Idaraos sa Woburn Golf and Country Club sa Buckinghamshire, England, naniniwala si Westwood na tatangkilikin ng mga fans ang British Masters na ibinalik sa schedule ng European Tour ngayong season matapos ang 7 taong hiatus. Wood ay nakalikom na ng 23 career European Tour victories, kabilang na rito ang kampyonato sa British Masters noong 2007. At sa football, sinampahan na ng reklamo ng England Football Association si Chelsea manager Jose Mourinho. Ito'y kaugnay ng akusasyon na hindi patas di umano sa kanilang team ang Premier League referees, ilang oras matapos na bigyan si Mourinho ng full backing ng Chelsea Blues Football Club. Sa losing battle kontra Southampton, kahapon di umano sinabi ni Mourinho na natatakot ang mga referees na tumawag pabor sa Chelsea. Sa ngayon ay nasasadlak sa pang-16 na pwesto sa Premier League standings ang Chelsea sa kanilang nalilikom na 8 puntos sa loob ng 8 laro. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, dapat pa bang lumahok sa FIBA Olympic qualifier sa susunod na taon ang Gilas Pilipinas team? Inyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sport. At nagbabalik po ang PTV Sports. Okay. Namiss namin kayo. Ayan. At syempre meron tayong question of the day. Maganda itong question of the day natin. Haji. Yes. At ang ating question of the day, dapat pa bang lumahok sa FIBA Olympic qualifier sa susunod na taon ang Gilas Pilipinas team? Send nyo na po ang inyong mga kasagutan sa ating facebook.com/PTV4Sports or sa Twitter @PTV4_sports. July 4 to 10 yan, no? Olympic qualifier next year. Yan. Dapat. Oo, kaya nga puso no? Oo. Now, ayaw po ninyo mag-type. Wala kayong laptop. Tinatamad. Gusto nyo, mas marinig yung boses po ninyo. Pwede po kayo tumawag. Ang ating pong number, 0929-156-1450. Again, 0929-156-1450. At i-on na natin ang ating phone. Ay, ayaw. I-on na, sige. I-on na yung phone na yan. Ayan, dali. Sige, on natin. Oy, si Meg pala. Wala po si Meg Siozon. At nasa kabilang ibayo. Nasa kabilang dako ng mundo. Enjoy. Oo. Ay, naka-ano pala. Anong tawag doon? Naka-airplane mode. Airplane mode. Ay! Naka-airplane mode si Ruben. Dalinay. Oo. O yung malaking tanong pala, kasi di ba automatic... Gano'n kalaki yan? May automatic slot tayo for the Olympic qualifier. Dahil runner-up tayo sa FIBA Asia. Ang tanong, pag di participate halimbawa sa Olympic qualifier, may sanction ba yun? Yun ang tanong doon. So, depende sa dahilan. Di ba? Like, merong mga teams na nag-back out because of some problems, no? Pero yung ayaw mo na mag-participate. Ano ba magiging problema noong July? Wala naman eh. Oo, kasi tapos na PBA nun, ha? Oo. Tapos na Governor's Cup. Tapos na NBA. NBA, tapos na. Totoo yan. Diba? So, hindi, ano lang yan. Tingin ko, medyo si Mr. MVP, masama lang siguro loob after what happened. So, medyo, alam niyo naman si MVP, mahal niya ba? Lahat naman tayo, mahal natin basketball. Si MVP. Ayan, so, probably ano lang yan, parang medyo, ano lang ngayon, dinaramdam niya lang siguro yung nangyari. But, bigyan natin mga ilang araw. I'm sure, mas pariringgan niya
sa nakikita ko, yung mga text sa atin ngayon. Tama ba? Tama ba yung hinala ko, Haji? Basahin mo nga. O, sige nga, tingnan nga. Sabi ni Ryan Jan Custodio, dapat naman, kung di man tayo makapasok sa Olympic, maganda din sa preparation sa 2017 FIBA Asia Championship. Richmond Lau, yes, because it will benefit the players and our own country. Wow! Lalim. Richmond, no? Richmond, Si Sam Jason Kiko Salguero. Mga bago to, ha? Good day sa'yo, pagkakasunod-sunod. Paano ako? Sa baba ka, mula baba. Mula baba, pataas. Sige, sige. Bottom to top. Good evening mga idol, para sa akin, dapat lang sumali pa din ang Gilas sa FIBA qualifying round next year. Pero dapat suportahan naman ng buong-buo ng PBA ang ating pambansang koponan. Ipahiram o paglaruin ng mga players na kinakailangan ng coach ng Gilas. Dagdag experience din po yan sa mga manlalaro. Baka isipin din ng ibang tao o bansa na bitter tayong mga Pilipino o hindi matanggap ang pagkatalo sa FIBA Asia. Dapat sports lang tayo, di ba? #puso nga. Di ba? Yan, oo. Nabasa mo na ba? Jonathan Santos? Hindi pa. Oo naman. Pakita naman natin sa World Cup na kaya natin lumaban at manalo. I agree with you, Jonathan. 2014. Tatlo doon sa 4 na talo natin. Ang average margin ng kalaban, 3.6 points. Very winnable. Argentina lang. Yung malaking talo natin was against Greece, 12 points. Yung Greece, yes. Oo, but the rest, hindi na katulad dati na tinatambakan tayo ng China, 65. Ngayon, mga world caliber teams, pinapahirapan natin. So, nandun na tayo sa level na yun, no? Tuloy lang natin. Tapos, ito nga, yung laban lang sa Greece tayo, noon natalo in double digit. Sana lang lahat ng players na kailanganin ay makapaglaro ng matagal-tagal, ay makapaglaro na. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapaglaro sa Olympics. Pagdating sa basketball, wag naman sana sila basta subuko. Magkaisa na! Yes, magkaisa na! United! Ang lahat. Maging United na. Imagine, makakalaban natin sa qualifying tournament na yan. France, Serbia, ba? Sa FIBA Mexico, Europe. New Zealand, Canada, Senegal. Yan yung mga hindi nakapasok sa Caller tayo, Haji. May mic ba tayo dyan? Try nga natin. Sige, subukan natin ang ating unang caller. Sige. For tonight. Go! Yeah, hello, good evening. Good evening po. May mic ba tayo? Ben? Yes, good evening. Joe, meron. Good evening po. Good evening po. Sino po sila? Ako si Romeo Dalubatan ng Caloocan. Romeo ng Caloocan. Okay. Romeo. Terrence. Ano sagot mo, Romeo? Ano ko lang po, yung tanong nyo kanina. May kakayahan naman po tayo na maglaro sa FIBA. Okay. Kasi malalakas naman po yung mga player natin. Kaya lang, kung ganun pa rin na yung sa China na ni-repair, kitang-kita naman talaga. Yeah. Kaya kung ganun doon pa rin gaganapin sa China. Alam mo, Romeo, totoo yan. Malakas ang feedback natin. Kaya pahinaan ng volume muna, Romeo, ha? Ng TV. Malakas yung volume. Okay na po. Yan, okay. Ganda ng boses mo, Romeo. Okay. So, tingin mo, dapat pa rin tayong lumaban sa FIBA qualifier? Naman, kasi mo, tinalo natin yung Iran na champion. Oo. Tapos yun nga, in China. Actually, hindi naman talaga yung masasabing luto ang dahil ng pagkatalo natin. Meron ding tayong pagkukulang, like yung outside shooting natin. Yes, on the offensive end, may problema din. Imagine, ganun pa. Minalas pa tayo, hindi naman tayo natambakan dati-rati, tinatambakan tayo ng China. 65! Ngayon, 11 na lang. Ngayon pa ba tayo susuko? 67, 78, no? Alam mo yung mga idol. Sige, idol. Alam mo, idol talaga kayo. Lagi ako nakatutok sa inyong show. Yun. Medyo didistansya ka lang, baka lumabo mata mo pag tumututok. Lagi ako sumasabay-bay talaga sa inyo. May natututunan ka naman sa amin na Romeo. 2 times po, nakatawag ako sa inyo. Sige. Tanong ko lang po kung ano nang update sa Star Hotshot. Sa? Star Hotshots. Yun. Star Hotshots. Meron silang kanina
Teka, meron silang tune-up kanina. So makibalita lang tayo. May game kanina eh. Paring Romeo, ha? Sige, makikibalita. Total, nanonood ka naman, ha? Alamin natin, Romeo, ha? Pwede pa pong bumati? Go. Pwede, sige. Papakibati ko lang po yung anak ko si Angela. Angela. At saka yung wife ko, Eden. Wife mo, okay. Very good. Isa lang anak nyo? Isa lang po. Isa lang. Okay. Yes. Sige. Salamat, Romeo. Salamat, Ngayon lang po, salamat. Yan. Si Romeo ng Caloocan City. Romeo. Oo. Ang alam ko rin, nakatutok daw siya sa atin parate. Oo, basta medyo distansya lang. Alam ko may tune-up din yung... hindi naman tune-up. Parang may game for Akos yata yung ilang players ng Star Hatchet sa October 9. Yung sa Antipolo ba? Hindi gaganapin? Against some players of Barangay Ginebra. Yan. Yung parang charity game. Oo, charity game. Yeah. Yung Grand Slam team ng Pure Foods. Tsaka Alaska. Against Ginebra. Tsaka 90s at tsaka yung current roster. Oo, tama. Ano yan? Sa Friday, sa Cuneta Astrodome. Sa Cuneta Astrodome pala. Cuneta, yung mga gusto pong mag-enjoy, yung mga dati ninyong mga idol. Sina Jolas. Ginebra, Pure Foods, Alaska. Jolas, sina Poch Wino, Bong Hawkins. Johnny A, syempre. Johnny Abariento, sina Mark Baroka maglalaro, yung mga current players. I think James Yapata maglalaro. James Yap. Mark Kagiwa maglalaro. Sol Mercado. Lahat po sila. Marlo Aquino. Isa pa yun. Ano po ito? Charity game para tumulong sa mga nangangailangan ng tulong ng mga players. So, mas mag-enjoy na kayo, nakatulong pa kayo sa mga dati po ninyong mga idol. So, sugod na sa Cuneta Astrodome sa Biyernes. Yan, alas 7 po ng gabi. Diba? Ayan, okay. At si Roel Gomez uli, nagpapasalamat kay Governor Al Francis Chua at saka kay Mr. Ramon Ang sa tulong na binibigay pa sa kanilang anak. Si Boss Roel. Oo, yan. Salamat po. Okay, sige, basa pa. Christian Hingzon, dapat lang po na lumahok ang Gilas Pilipinas sa Olympic qualifier para po magkaroon ng experience at mapaghandaan na rin ang 2017 FIBA Asia Men's Championship siguro, yung FIBA World Cup qualifiers. Okay, sige. Thank you, Christian. Alright, and Imboy Silverio. Kano kaya ito si Dante Silverio, yung dating coach ng Toyota? Yes, sagot niya. If they will form the best Gilas team, otherwise, better skip out. Okay. Alam mo sa akin, hindi naman talaga kailangan yung solid na yung magagaling. Because sa akin lang, sa paniwala ko, chemistry. Tamang sistema yung nakuha natin. From Coach Chot Reyes to Coach Tab Baldwin, nakagawa sila ng tamang sistema para yun nga, at least maging competitive tayo. Siyempre, makakatulong yung best players. Alam mo, sabi nga ni Coach Alex Compton, super coach si Tab Baldwin. Oo naman. Nakakapa ba? Wala siyang masabi. Si Coach Alex Compton. Ayan. Okay, sige. Basa pa, partner. Okay, galing Julius Mark Milgo. Ang loser naman kung hindi sila sasali. I'm sure available na si Clarkson yan. Ayan. Dimitri Rubio. Rubio, ha? Oo. Di na. Kundi... Hindi na daw. Di na. Kundi man lang full force lineup natin, nag-aaksaya ng pera. Paganda na FIBA Asia 2017. Sabi ni Dimitri Rubio. Huwag na. 2017 na lang. Kundi lang, si Jonathan. Pera. Si Jonathan Siriban. Sa amin. Si Jonathan Siriban, bias o bias ba to? Hindi naman bias yung kanyang sagot. May mga ayaw, Oo. Sabi niya, yes, but they need players like Junmar Fajardo, Marshall Lassiter, Paul Lee, Bobby Ray Parks Jr., Kobe Paras, and Greg Slaughter. Okay, Aaron Dominguez Putian. Siguro ito si Aaron Tisoy ito, no? Oo naman, take chances. Wala namang masama. Ayan. Okay. Galing kay Alvin Parker.
Oo naman, yes. Para maipakita natin sa mundo na kaya natin at maipakita sa mundo na pang-international ang galing ng mga Pilipino. #Proud to be Pinoy. Yan, Joshua Bertis. Nope, unless there will be rules and regulations that will undermine the authorities of PBA teams, all our efforts will just end up in vain. At dinugo na siguro siya. Hindi naman pwedeng puro puso lang. Samahan natin ang utak. Ayan. Aging Oy, in fairness yung mga supposedly aging players, nagpapakitang gilas Don. Oo. Butas na posisyon. Address muna natin yung problema na yan bago mag-aksaya si MVP ng pera. SBP should have authority over the PBA. Walang damutan ng players. Okay. Si Maki Villena may tinatanong, ask lang daw niya kung pupunta daw ba tayo sa tune-up game ng Ginebra versus Global Port bukas na 10:30 a.m. sa CCF Gym. Papapira mo ba siya? Ewan ko dito kay parang Maki. Alam mo kung gusto kong pumunta, partner, kasi usually tayo, di ba, meron tayong privilege. Yes. Di ba? Kasi coverage. Parang gusto kong pumunta, daling yung family, magbayad. Para makatulong sa mga players. No, yun lang. Sa tune-up yun. Ayaw magbayad, no? Hindi naman. Tahimik ka. Ayaw magbayad ako. Sa tune-up game ng Global. Ay, ano ba? Ay, Global Port, hindi yung sa Friday. Ayan tayo. Of course, yung sa Friday. Gusto tumulong Oo, yung sa Friday. Saan tinatanong ni Maki? Yung bukas daw yung sa Global Port. Bukas, sa CCF Gym. Sino ka lang? Ginebra. Ginebra Global Port. Ikaw, punta mo. Yun natin. 10:30 a.m. yan sa CCF Gym. Yung sinasabi mo kanina, yung sa Cuneta naman yun. Depende. Tignan natin Maki. Walang imposible. Nabasa mo na ba ito? Malaki tiwala. Si Francis Bonifacio Francisco. Ito, siguro. Makabayan yan. Bonifacio bayaning ito. Walang imposible. Malaki tiwala ko sa ating Gilas Pilipinas. Kahit mahaba ang serye, sa tingin ko, kaya talaga. Makalusot dyan. Masarap lang talagang, naman. Ang mga 7-footers ng China, mahaba ang leeg. Ang mga 7-footers ng Pinas, hawak sa leeg. Sige. Binasa ka na, Francis. Si Adrian Roy Castillo, kung hindi magpapahiram ng player ang SMC, skip na lang, idol. Yan. Uy, teka, yung mga callers natin, wala na namang signal. Ano ba to? Sa signal ulit. Oo, wala Sige. Ayan. Paulo, nabasa mo na to? Canela Car. Bago yan. Para sa akin, para ito sa bayan. Manalo matalo, it doesn't matter. Ang mahalaga, we participate. Correct. I agree, Paulo. Rainer, hindi Castillo. Rainer Mirano, hindi po. At saka si Garnet Castillo, oo naman. Sinong hindi gusto makitang represent ng Gilas ang bansa sa international tournament? Okay. Brian Ling Kiko. Oo naman, ngayon kung walang suporta na galing sa PBA, gamitin na natin ang mga potential. Kobe Paras, Ray Parks, Jordan Clarkson, etc. Para mahasa sila at makabuo agad ang chemistry. Pwede rin isama ang future Phil Foreign PBA draftees dito at ang experience sa national team ay sana payagang itumbas doon sa experience sa D-League. Hindi ako sigurado kung may in place na nga ba na sistema sa draft. Kung ganoon, pakitama lang ako. Ano yun? May in place na well, actually sa rookie draft, yung mga Phil Foreign, pag nakapaglaro ka sa national team, pwede ka mag-PBA. Yun. Okay. Jose Dionisio Alabat, oo. At saka si Narz Tapar, yes, definitely, mas malalakas na team ang makakaharap ng Gilas. Mas okay. Yan. O Romar Acebo, yes! Tatlong exclamation point. Ipakita natin ulit sa buong mundo ang galing ng Pinoy sa basketball. Kerwin Dizon, oo naman po, para masanay sila na makalaban ng mga malalaking team, pero dapat complete package na para yun na rin ang kanilang paghahanda para sa FIBA World Cup. Salamat po, sana mabasa nyo ito. Hi sa pamilya ko sa Pampanga, Dizon family. Ruben, tignan mo dyan kung may signal. Alang signal Para magkaroon naman signal. Baka magka-signal dyan, ha? Tsaka para masagot naman na... basahin ko to. Si Villanueva, Austria, Ruel. Maganda sana kung magkakayos ang bawat team sa PBA para lumok sa nasabing torneo. Kaya lang, mahirap lang sa schedule ng mga laro at pawang mahihirap pa ang makakalaban nilang bansa.
Kenneth Gonzaga, oo naman, kailangan natin yun kasi matagal na tayong hindi nakalaro sa Olympics. Kung kayo si Coach Tab, sino ang final 12 lineup ninyo? Actually, okay naman yung pinadala natin. You know? Siguro sa current lineup, mga 2-3 papalitan. 2-3. Oo. Nabasa mo to, Chelsea Joy Asaya Ferrer. Oo naman, pinaghirapan nila makapasok sa qualifiers, kaya i-take na nila yung opportunity. Chelsea, maraming salamat. Si Jem Bautista, hello po. Pabati ito. Pabati naman dito sa Pael, sa May Visayas Avenue. Kay Ash, Lilian at kay Tita Sally. Nanonood po kami lahat. Pa-arbor naman po ng t-shirts. Ayan, arbor daw. Sa 2019, bigay sa'yo. Pag nag-expire. Okay, sige. Oo! Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Para may pakita natin sa buong mundo ang puso nating mga Pinoy. Hello mga kuya, ate, Meg Haji at Sir Dennis. God bless to your show. More power, PTV. Salamat po. Ryan John Custodio, dapat naman, kung di naman tayo makapasok sa Olympics, maganda din na preparation sa 2017 FIBA Asia. Yan. Baldwin Tisbe. Oo, si Baldwin. Ito maganda sagot niya eh. Opo, ang tipid na sagot ko. Opo. Ayun, binasa ko yung sagot niya. Opo, Okay. Ruben, may signal na tayo dyan? Okay ka pa ba dyan? Taas mo yung kamay mo. Gano'n mo. Meron na? Say hi, say hi. Nag-ring na? Nawawala. Si Justin Castillo naman, pero sana makapaglaro na yung mga big man natin tulad ni Junmar Fajardo para lumakas pa yung depensa natin. Ayan, Ronnie Camporaso. Oo naman, para gumaling pa mga players ng Gilas. Bukod dyan, para na rin tayo nag-Olympics. Mga dekalibreng team na gaya ng France, Serbia at Canada na posible makagrupo natin sa wild card. Okay po yan, kahit hindi tayo makapasok sa Rio, ang mahalaga, puso ang ipapaira. Okay, Alexis Lumagbas Bitun, hindi na, baka maluto ulit. Sabi niya. Hindi, laban yan. Ha? Sagutin na, sagutin mo. May nagre-ring. We have a caller coming from Ruben Castillo, ladies and gentlemen. Ayan. Ay, hindi niya sinagot. Ayan. Sige. Okay, hello. Good evening. Sino po sila? Si Rolando po nga si Bislig City po ito. Rolando ng? Bislig City. Saan? Quezon City? Rolando. Bislig City. Sige, Rolando. Anong sagot mo sa ating question of the day? Amin para may opportunity ta. Ano yun? Pwede tayo, hindi tayo susuko dyan. Pwede tayo. Hindi tayo susuko. Kung tayong kapasok sa Olympic, hindi tayo susuko dyan. Medyo malakas hindi tayo susuko kasi may mga players naman tayo. Hindi tayo dapat sumuko dahil meron tayong mga players. Tama, Rolando? Rolando? Para may electric pa. Sabi nila, matatangkad yung mga China. Mayroon naman tayong matatangkad. Bakit hindi natin pinadala? Sinong matatangkad naman yung tinutukoy mo, Kuya Rolando? May si Slaughter, si Fajardo. Okay. Okay. So feeling mo kailangan So para sa iyo, sumo total, Rolando, dapat tayong sumali sa qualifier, tama? Rolando? Hello? Kuya Rolando? Are you still there? Yan. Okay. Rolando? Hello? Okay, hindi tayo susuko. Sali tayo ng sali hanggat may opportunity tayo. Tama. Sali na sali. Sige na lang sige, di ba? Tama yan. Sige, Rolando, may tanong ka pa o meron gusto batiin? Rolando. Hello. Okay. Pwedeng batiin mo bumabada dyan. Ha? Yan. Rolando, meron ka pang tatanong o gusto batiin? Pwede, wala na akong itatanong. Wala na. Dati lang ako sa mga pamilya ko sa Mandawi. Pamilya mo, sa Cebu, Mandawi. Okay, very good. Hello po, magandang gabi po. Sige, Rolando, maraming salamat, ha? Okay, salamat. Nanonood ako palagi sa inyo. Salamat naman ng marami. Sana nag-i-enjoy ka. Yan. Si Rolando. Ayan, at dyan sa Mandawi, hi din kay paring Malcolm Tunyakaw, no?
na unti-unti na nakaka-recover dun sa kanyang naging... Si Papa ko nasa Mandawi din sa Cebu. Hi Papa, I love you. Alright, okay. Sige, basa pa. Norgville, mas madidismaya ang mga fans ng Gilas kung hindi nila sasalihan ng qualifying tournament. Okay, D. Low Sombilla. Hi, good evening po, PTV Sports. Sa aking opinion po, I think kailangan nilang lumahok para patunayan sa buong mundo na kaya natin manalo basta patas ang labanan. Hindi tayo susuko basta-basta dahil sa ginawa sa ating pandarayan. China. Pakibati po lahat ng member ng family ko, maging ang aming kapatiran. Triakelion, Taytay, Nagkarlan Chapter. Salamat po. Thank you very much, D. Low Sombilla. Salamat. Galing kay JB Semaj, Surposa Peña De La Peña to. Big yes for me. Greet ko lang mga taga-Kidlawan, Davao del Sur, SCBMFCI School. Ano yan? Anton? To the world. Okay, sige. Thank you, JB. Ayan. Okay, Patrick Valdez Malyari. Pahinga muna sila at magpalakas. Sa next tourney na lang sila sumali at malaki na din kasi gastos ng organizer dyan. Ano kaya sabi ng JP na nakita? Magkaning ka? Puso! Laki. Bye-bye na. O isa na lang. Sige, basa pa. Zonaj Jared Ken. Oo naman, dapat lang na ipakita na natin na kaya nating mag-compete sa World Basketball. Sana din suportahan sila ng PBA at iba pang PBA teams. Kaya natin yan. Okay, isa pa, habol ko. Junjun Bermudez. Okay. Yes naman po, magandang pag-aanda yun para sa FIBA sa 2017. Diba magbago na ng format, parang FIBA Oceania na ang tawag. Pakibati po yung mga taga-Marilao, Bulacan. You're correct, Junjun Bermudez. Hindi na yun dati na parang tournament, diba? Isang tournament, qualifier, top 3, top 2, mga ganon. Ngayon, meron ng home and away, parang yung FIFA, parang yung football. O kaya gaganapin nyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Alright, sige, boundary. Boundary na tayo dahil dyan ang atin pong mga pagbati. Happy birthday sa pinsan kong si Paulo Caaminio. Ayan, mula sa Tanggob City, Misamis Occidental at sa Caaminio family. Hello po sa inyo dyan. At happy birthday sa kuya ni Norville, si Norman Contado Jr. Yan, magandang gabi at happy birthday, belated happy birthday sa iyo. Pantua family dyan po sa Liana, sa Caloocan City. Hello po sa inyo dyan sa De Los Santos family. Dyan po sa Nangka, sa Marikina City. Hello po to my mama na nasa Italy. I love you. Kay Ginger, Ate Rose Ann, and to Miss Isa, I love you. Alright, and happy birthday, belated kay former PBA Press Corps President Mr. Musong Castillo ng Philippine Daily Inquirer. To my wife, Queenie, I love you, Prince Ian. Prince Zoe, Mami G, Mami Base, Daddy Dan, Mamala, Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. Sports Radio Family, maraming salamat at mamaya na. Ngayon nata, yung app launching. Try po ninyo. PBS Raps. Yes, R small, tapos yung apps malalaki. Pag kayo nakinig, Rapsa. Makinig dyan. Yes. Alright, sa nga na po ni Meg Siozon, ako po si Dennis Principe. And Haji Caaminio. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.